Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. So Pilipinas News channel nga po pala ulit. So in this video, pag-uusapan po natin ang mga balita tungkol sa sports world. Especially po dito sa UFC and sa boxing. Okay? So dito po, no, sabi sa Boxing Talk Pilipinas, breaking, Filipina MMA fighter Denise Zamboanga successfully defeats Alyona Rasohainan of Ukraine via second round TKO to become the first ever Filipina MMA fighter to win a one interim world atomweight yesterday in One Fight Night 27 held in Bangkok, Thailand. Congratulations, Denise. So we have to be proud of Miss Denise Zamboanga because of her, mga kababayan. Nagawa niyang manalo ng interim world title na kung saan nahihirapan pong makuha yung mga tao or mga fighters sa larangan po ng ganitong pagkikipagsagupaan sa mga kapwa nila mandirigma sa lona. Tungkol naman po dito kay Mark Magnifico Magsayo at kay Gervonta Tank Davis na meron po mga balita na kumakalat, no, sa social media na maaaring sila nga daw po ang magtapat. Ayon po sa Esports PH page, Mark Magsayo versus Gervonta Davis, a win-win situation for Magsayo. Manalo o matalo ay mananatiling si Mark Magsayo pa din ang magbe-benefit sa laban. Napabalita nga na si Magsayo ang magiging replacement sa labang Davis versus Roach na gaganapin sa Marso. Sa madaling salita ay otomatikong makakaharap ng ating kababayan ng undefeated star kung sakaling magkaaberya at ma-pull out si Lamont Roach. Malaking pagkakataon na ito para kay Magsayo dahil sa status ng karir ni Davis ay makakakuha ng dagdag na popularidad ng ating kababayan. Sa aking opinyon ay dihado si Magsayo kung sakaling magkaharap ang dalawa. Subalit ganun pa man ay kinakailangan lamang nito na ipakita ang kanyang buong galing at lakas. Kilala naman ng lahat na knockout artist itong si Davis at dalawa lamang sa nakalaban nito ang umabot sa desisyon. Kung magagawa ni Magsayo na matapos ang laban ay maaaring matulad ito kay Isaac Cruz na marami ang sumubaybay sa karir matapos ang magandang ipinakita sa laban kontra Davis. So mga kababayan, ito po yung napipinto na laban ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo sa isang talagang magaling, no, masabi kong fighter talaga sa lona na si Tank Davis. So ang makalaban si Tank Davis sa lona ay isang napakagandang pribilehiyo sa isang boxer dahil sabi nga po dito, manalo ka man or matalo ka man, panalo ka pa rin dahil sa perang kikitain. So according po dito, no, sa update natin, dahil umaatikabo mga kababayan, ang kikitain dito ni Mark Magnifico Magsayo ay humigit kumulang 200 million pesos sa ating pera. Pero according pa man sa sa Pageant Sports, no, sa page nila, breaking update, Gervonta Tank Davis defends his WBA lightweight title against Lamont Roach at the Toyota Center, Houston, Texas, USA sa March 2, 2025, 8 AM Pinas time. Walang Magsayo versus Tank ang maglalaban. So yun po yung problema natin sa isang page na ito, contradicting dun sa ating ni-report kanina na si Magnifico Magsayo ang kanyang mga kalaban. Pero replacement lang naman po yun. Pero dito po, hindi po sinasabi ni Lamont Roach, yung pong kanyang original na kalaban ni Tank Davis, na siya po ay aatras. Kundi mangyayari po ang kanilang laban. So subaybayan po natin ang laban na ito kung sakaling matutuloy. Si Lamont Roach po ang kanyang mga kalaban at kung sakaling hindi naman, kumpirmado na si Mark Magnifico Magsayo ang kanyang makakalaban kung sakali man na magkaroon ng aberya. So sa ibang balita pa mga kababayan, dito po sa Sports PH pa rin, breaking, Teofimo Lopez versus Ryan Garcia na agad sa comeback ni Ryan. David Haney, iyak na naman. So Teofimo Lopez unang wawasakin ni Ryan Garcia. Rematch kay David Haney, may kondisyon pa. Ito po yung napipintong laban mga kababayan. Si Teofimo Lopez po ang unang gustong makalaban ni Ryan Garcia sa kanyang pagbabalik sa lona dahil simula po nung nakalaban ni Garcia, si David Haney ay hindi pa po silang dalawa, si David Haney at si Ryan Garcia sumampa sa lona simula nun. Tungkol po dito sa ating angas ng Pinas na talaga namang nilalangaw na ang kanyang kamao, no? Sabi po sa Sports PH,
May pag-asa ba bang umangat ang ranking at maging world champion ang angas ng Pinas bago ito tuluyang magretiro? Narito ang kasulukuyang lagay ng karir ni Cuadro Alas. Sa 4 sanctioning bodies, tanging sa WBO lamang ito pasok sa top 10 habang wala naman ito sa top 15 sa WBA. So that WBO, number 7 po siya. Sa WBC, number 11 and IBF, number 11 siya. Sa WBA, wala po siyang ranking. Wala po yan sa ranking. So once again, no, mga kababayan, yan lamang po ang ating nakalap na mga balita sa mga boxing news and sports. No po, and maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-comment po ang inyong gustong sabihin dyan sa baba kung kayo po ay sang-ayon sa ating mga nasabi dito sa ating channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Paki-like naman po at paki-subscribe ang channel natin kung nagustuhan po ninyo ang ating episode. And this is, once again, Pilipinas News Channel. Peace out.